14 na blankong items ang nakita ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa natanggap niyang kopya ng Bicameral Conference Committee Report ng panukalang 2025 budget. Karamihan dito ay mga programa ng Department of Agriculture. May mga blanko rin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Philippine Coconut Authority, National Irrigation Administration, at sa unprogrammed appropriations. Sabi ni Manuel, in-email ang kopya 6:27 p.m. ng December 11, ang araw na niratipikahan ng Kamara ang naturang report. Ang dokumento naman aniya, ibinigay lang sa mga mambabatas ilang minuto bago ratipikahan. Sino yung nag-fill in the blanks? Kasi tingin natin hindi dapat ganun yung mangyari. Lahat ng batas, ang fine print niyan, kahit anong period, number, letter, dapat ay naratify yan ng House saka ng Senate. Ganito rin ang obserbasyon ni House Deputy Minority Leader Franz Castro. Dapat yung niratify, kumpleto na yun. Wala nang babaguhin doon. Hindi naman pwedeng gawin ng presidente na siya yung mag-fill in nung amount na blanco, no, sa mga ilang mga items. Nauna nang sinabi ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na blanco ang ilang provisyon sa BICAM report, bagay na kinumpirma ni Senador Amy Marcos. Yun ang dahilan kung bakit umalma nga ako at tuluyang hindi ako pumirma kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga datos. Itinanggi naman ni Senador Joel Villanueva, miyembro ng BICAM panel, na may blanco ang pinirmahan niyang committee report. Wala akong nakitang blanco whatsoever. What I signed is a full bicameral conference committee report. So lahat nandun, may mga items tayong nakita. Hindi pinirmahan ni Senador Risa Ontiveros ang BICAM report, pero hindi ko masasabing meron akong nakitang kahit isang blank line doon sa GAA na ipinasa ng Kongreso ng ating Republika. Mahirap din namang sabihin ipawalang bisa ang GAA ng 2025 dahil ang implikasyon niyan ay magkakaroon lamang tayo ng reenacted budget. giit naman ni Senate President Francis Escudero, ang mga lumalabas na pahina umano ng BICAM report na may blanco ay hindi pa ang enrolled bill na isinusumite sa Pangulo. Nakasaad aniya mismo sa BICAM report na otorisado ang Committee on Appropriations at Finance na magpuno o mag-correct sakaling may nakaligtaan sa BICAM report. Giit pa ni Escudero, kasinungalingan ang akusasyong binigyan ng Kongreso ng blank check ang Pangulo. Malaya rin aniya ang sinuman na idulog ang issue sa korte. Galan ng bawal dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, yung General Appropriations Act ba, yung enrolled bill ba, may blanco ba? Wala pa yata ako nabalita ang pinadeklarang illegal at unconstitutional na committee report. Ganito rin ang hamon ng ilang kongresista na may suspetsa kung anong nasa likod ng issue sa budget. Baka gusto nilang ma-restore yung mga budget na na-slash. Politics, it's really about politics. It works for them kung may controversy, it works for them kung may problema. Let those interested people file the necessary petition or action in the Supreme Court. Tayo naman ay napakataas ng tiwala sa ating hudikatura. Sinisika pa ng ABS-CBN News na makakuha ng kopya ng Enrolled 2025 General Appropriations Bill. Sabi ni Manuel, ang kopya lang na natanggap nila ay ang BICAM report at ang pirmadong batas kaugnay ng budget, habang wala pang sagot ang mga lider ng House Appropriations Committee. Vivian Gulia, ABS-CBN News.